nag-allow sa kanya, ang naglagay sa kanya dahil naniwala sa mga Duterte ang taong bayan. Pero sa ginagawa niya, wala na. Hindi nga siya maka-account sa kanya, makabiro mo, 4.5 billion pesos ang kanyang confidential fund. In a day, gagastos yan ng 12 million something araw-araw. Pero hindi siya nag-account sa kanyang confidential fund. Ang liit-liit ng confidential ng Vice Presidente, dinidikdik nila, dinidiin, hinahanapan nila ng kasalanan. Enough is enough. Bumaba ka na, Marcos Jr. Dahil yung virus mo galing sa Marcos Romualdez 1.0. Ikaw yung virus ng Marcos Romualdez 2.0. So ang anti-vaccine nila ng mga Marcos Romualdez virus ay yung people power sa EDSA. Hindi kami alis dito hanggang hindi ka babawa sa gusto mo. Yes, totoo yan. Step down now. Correct, Hindi ka na kailangan namin. Huwag mo nang hintayin. Huwag mo nang hintayin. At maging 20 pesos ang bigas, bangag. Totoo! Bangag lang na nag- Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Marcos, impeach! alis Correct. Impeachable. Lumayas na ang bangag. Nag-ating mga yan si Marcos. Tama, tama. Salot, salot ng bayan. Makiulit po ang ganyan. Salot. Mamamayang Pilipino. Salot. Salot yan. Yan ang nagpapatunay dahil sila ang nakaranas ng hirap simula nung... Naniniwala daw po ba kayo na ang ating mahal na Pangulong ay isang Judictus Benedictus? Ay, matagal na kaming naniniwala. Nakilala ko si Bongbong Marcos dahil tinulungan ko yung maging senador sa Pilipinas. Ay, hindi, yun pa yan. Noon pa yan, nagkukukin na yan. Kaya nga, sira na nga yung kanyang kidney. Dahil nasisira yung kidney niya sa chemical dahil sa kagagamit ng cocaine. Kaya nga, hindi yan makapag-isip ng tama. Based po sa personal knowledge niyo po or experience, ilang taon na po ba siyang Judictus Benedictus? Eh, nagsimula na yan nung presidente pa kayang tatay eh. Yan nga daw ang nagbibigay ng Rolling Stone ng cocaine. Sama-sama nga yan eh. So, hindi na yan kasi palabo yan. Hindi naman yan katulad natin na talagang nag-aral ng hanggang natapos tayo. Yan, nagising yan na mayaman. So palaboy, lakwat zero. So kung isa kang lakwat zero, wala kang lakisalayaw, wala kang alam sa panggobyerno, bakit ka pa nandyan sa presidente mo? So wala kang alam, definitely wala kang alam. So bumaba ka na dahil wala kang alam para ang taong bayan ipalit na namin yung 30 million na binoto namin ng 30 million. Si Inday Sara yun, matino, may tapang, may malasakit, may kakayahan. Nagagampanin ang katungkulan bilang presidente ng Pilipinas. Bumaba ka na, Marcos Jr. Hindi ka namin kailangan. Sara Duterte! Hindi ka na namin Inday Sara Duterte! Tapos na kayo, Inday Marcos Sara Jr. Duterte! Baba na. Inday Sara Duterte! Yan ang nagpapatunay na oras na, panahon na. Panahon na, bumaba ka na. Marcos, tanggapin nyo ang inyong kabalaran. Yung ama mo pinaalis sa EDSA. Ngayon, darating na ikaw din papaalisin. Yun ang kabalaran ninyong mga Marcos. Dahil magnanakaw kayo sa kaban ng bayan. Dito lang natin napatunayan ang katotohanan, magnanakaw pala. Si Bongbong Napatunayan na Marcos. natin yan. Walang utang na loob. Tapos ka na, Marcos. Enough is enough. ng mga Marcos. Anak na nga lang pagpapaksakin. Gimdak talaga kayo. Opo, narinig naman po ng sambayan ng Pilipino, no, na kung ano ang sinisigaw ng mga tao nandito sa EDSA. Ano po tanong niyo, ma'am?
natin na yun.